morning. Good morning mga kapatid. Sa panig ng mundo, ay magandang gabi sa inyo. Tayo po ay nilulubugan at sinisikatan ng araw at sa bawat umaga. Resipiente tayo ng kanya pong mayamang biyaya. So, alam natin na meron tayong kinakailangang tapusin karera at at the end of the day ay pagharap natin sa Kanya ay naway marinig natin ang word na well done, thou good and faithful servant. At panghawakan natin yung ating pananampalataya. Sabi nga doon sa Revelation chapter 2, strengthen them that remains. Talagang palatagan po. At malaking tulong, ako'y naniniwala yung salita ng Panginoon na siyang ating napapakinggan bilang pagkain. May time na madaan tayo sa madidilim ng ating pong buhay, nagiging liwanag. So, yun lamang po ang ating pong hangarin. And salamat na mayroon ng mga nakaka-tune in like Sister Biernes sa Hong Kong, ang aking kapatid sa Qatar, si Gina, nakita ko si Ate Luby, at ganoon din si Sister April, anak, Aragon. Delay niya na. Siyempre, mayroon pang isang Hong Kong na suki natin sa pakikinig, si Mary Rose Andrada. So if you have your Bible with you, we will wrap up and finalize our lesson with regards to the spirit of this season. At we have seen Mary having the spirit of obedience, Joseph, the spirit of observance, and the wise men, they have the spirit of obeisance, as well yung mga shepherds na siyang ating nakita kahapon ay they have the spirit of oral proclamation. And let's focus for the reason of this season, and that's the Lord Jesus Christ. Amen? Walang Christmas kung wala si Jesus Christ. Kahit anong bonggacious ang atin pong handa, kahit anong mga regalong atin pong naibigay, if we miss this important message of Christmas, that all the reason is the Lord Jesus Christ, sayang. Okay? At I will be reading Ephesians chapter 5 verse 1 and 2. Pumasok na rin si Sister Rowena at ganoon din po si Tatay Radit, ang magulang po nila Sister Cindy. At ang sabi ng banal na kasulatan po sa Ephesians chapter 5 verse 1 and 2, verses 1 and 2, I will read. Be therefore follower of God as dear children. Gusto natin sa ating mga anak na sila po ay maging masunurin. Hindi naman tayo sinususiyan na parang robot. At dapat mag-work tayo sa realization na pag-aari tayo ng Diyos, nilalang niya tayo, sa kabila na tayo nahulog sa kasalanan, binaybak niya ho tayo through redemption, at ang ipinangbayad ay ang kanyang banal na dugo. So nawa ay piliin po natin na sumunod at mabigyan natin siya ng kasiyahan at hindi humahadlangan ang pagnanais niyang tayo ay kanyang pagpalain. At sabi niya dito, be followers of God as dear children. Ang sabi sa verse 2, and walk in love as Christ also hath loved us and hath given himself for us as an offering and a sacrifice to God for a sweet smelling savor. So sa atin pong pagpapatuloy, hiniling ko na pagpalain ng Diyos ang kanyang salita at
Si Joy na nasa California, sa Lodi, ay nanonood na rin. Stay healthy, Joy. We miss you. I miss your smile. Okay? At karagdagan na aking pong babasahin po mamaya ay matatagpuan po sa Hebrews chapter 10. Buksan niyo lamang po doon. Ninang Krising, and even si si tatay na bumabati po ng good morning, si Tatay Radit. Well, finally, ang makikita ho natin dito na dapat na damdamin o espiritu na mayroon ho tayo ay ang Panginoong Jesucristo mismo. Ano po ito? Ito yung tinatawag na Spirit of Offering. Dapat hindi ho tayo nagtatanong kung ano yung bagay na atin pong tatanggapin o ano ba ang aking matatanggap, kundi ano ba yung aking ibibigay. Kung yun ang hangarin ho natin, marami po tayong mapapasaya. Kasi kung hindi tayo tatanggap, malulungkot ho tayo. At yung tatanggapin natin, hindi naman naaayon dun sa gusto natin, sasabihin natin, ano ba naman ito? Lalabas pa na nagkukumplain tayo, nagmumurmur ho tayo, unappreciative ho tayo. Samantalang alam nyo, masaya ang pakiramdam, lalo na kung ang motibo mo ay tama na nagbibigay ka na mayroon pong pag-ibig. Kagaya ho dito sa talatang ating pong binasa sa Ephesians chapter 5, verse 2, nang sabi niya dito, and walk in love. As Christ also hath loved us. You know, everything revolves sa season na ito, nag-umpisa sa tinatawag na pag-ibig. Nag-usap po ang Godhead, the Trinity, at nagkasundo na ibigay ng Ama ang kanyang bugtong na anak at umayon ang kanyang anak. Kaya sabi ni Kristo, nung siya'y nanalangin sa halamanan ng Gethsemane, Ama, kung pwede lang, na ang sarong ito ay lalampas sa akin. Kaya lang, hindi ang aking nais, kundi yung nais mo. At alam naman natin ng working ng Holy Spirit ay naganap nung umakyat si Kristo at siya naman po ang nagproproduce ng pag-ibig na ito na nagre-resulta ng joy, ng pagpapasensya, na siyang nagbibigay ng magandang relasyon. Hindi ho dahil tama yung taong nasa paligid mo, kundi ikaw mismo ay naitama ang iyong buhay. Kaya natuto kang umunawa, natuto kang magpatawad, at nag-i-extend ka pa rin ng iyong hand para ang lahat ng mga bagay ay maayos. So makikita ho natin, mga kapatid, na binanggit ho dito sa talata na ito na kinakailangan tayo ay lumakad sa pag-ibig as Christ also hath loved us. Yun pong basis, okay? Yung pag-ibig ni Kristo sa atin, na sabi nga, in that while we were yet sinners, Christ died for us. Now, ang sabi niya dito, and hath given Himself as an offering. Okay? An offering and a sacrifice to God for a sweet smelling savor. So, ano makikita ho natin dito mga kapatid na spirit in this season? Kagaya ni Jesucristo, kailangan mayroon tayong spirit of offering. Okay? Akmang-akma ang ating pong tema sa ating pong Daily in the Temple, DIT, itong Disyembre na ito, patungkol sa tinatawag na stewardship, that there must be an acknowledgement that God is the owner of everything. At walang nilalang ang Diyos na hindi ho nagbibigay. Bakit? Yung mismong lumalang ay mapagbigay. So makikita nyo ho na nung nilalang niya yan, ay mayroon pong purpose ang lahat. Ito po ay magiging pagpapala. Kaya makikita nyo bilang isang namalapatayan na yan po yung rason. At nabanggit ho natin na He has all the right because He created it and He owns it. Okay? So, wag ho nating iisipin na ang pagkakaloob ay material lamang o financial lamang. Isa lamang po na aspeto ho yun. Kaya ho nahihirapan yung iba na magbigay ng
tinatawag na kalang treasure, kagaya ng wise men. Kahit na napakalapit nila, kahit na sila po ay pinagpala na. Bakit? Una, hindi nila kayang ibigay yung kalang time. Kasi maintindihan ko po na yung mga nasa abroad, pwede nilang ipadala. Pero kung ikaw ay nasa surrounding lang ng Tayog, ikaw mismo ang dapat magdala. As the Bible says, bring ye all. Bakit di mo madala? Okay? Wala kang time. Siyempre, pag wala kang time, hindi ko mo makakuan, maiipon at maiipon yan. Paano kung biglang nag-rapture? Paano kung bigla kang namatay? Paano kung binutasan ka ng Panginoon at yung ipinagkakait mo ay kukunin niya na napakasakit na imbis na ibinigay mo na mayroong kusa with appreciation, ayon, God is not mocked. Hindi ho natin pwedeng isahan ng Diyos at gulangan. Kaya alam nyo bilang isang palataya, kung wala kang kakayanan na magbigay ng bagay sa aspeto ng panahon, ayan, yung mga nandun po sa abroad, ito, nagbibigay sila ng panahon para makinig ng salita ng Diyos. Hindi lamang po sila nagtatrabaho. At pag sila'y nakakaluwag-luwag at nababalitaan nila na mayroon po tayong effort na pagkakagastusan, kagaya nitong DIT, may nagpapadala ho ng pangkain kahit isang gabi o 2 gabi hanggang 5 gabi. See? So, mga kapatid, nakakalungkot na binigyan tayo ng pare-parehong oras ng Diyos ng 24 hours, pero pinagkakaitan natin yung Diyos na nagbigay ng panahon. Kaya mayroon pong panahon talaga na we have to stop and look of what we have received from Him instead of hanapin natin yung wala sa atin at makikipagkumpara tayo at maawa. Kaya, himbis na maging thankful tayo, Christians are becoming murmurer and complainer. At ang Panginoon ay hindi ho natutuwa doon. Kasi sabi ng Bible, we have to learn to thank Him in everything. We can thank Him in advance dahil alam natin na pag yan ay pinahintulutan ng Panginoon at yan ay nalampasan natin bilang pagsubok, mayroon po siyang mas magandang inihahanda para sa atin. Kaya makikita nyo bilang isang palataya, napakahalaga na makita natin ito. Bilang isang Kristiyano, makita natin ang kahalagahan ng tinatawag na pagkakaloob, kung paano ipinagkaloob ng Ama ang kanyang bugtong na anak, ibinigay ni Kristo ang kanyang sarili para sa atin. At makikita ho natin bilang isang mananampalataya na He gave Himself as an offering and a sacrifice to God for sweet, smelling savor. So, yan po makikita ho natin. At ang sabi pa nga ho dito sa verse 5 and 10 ng Hebrews, wherefore when He cometh into the world, He saith, sacrifice and offering thou wouldest not, but a body hast thou prepared me. Okay? By which, sabi niya sa verse 10, by which will we are sanctified through the offering of the body of Jesus Christ once and for all. Kaya makikita nyo bilang isang palataya na itong season na ito, instead of stressing ourselves, at alam naman natin na talagang kahigpitan ho ngayon, mag-extend tayo ng pangunawa. It's not an issue for me if I'm going to receive a gift or not. At hindi mo talaga pwedeng pigilan yung mga appreciative na mga membro. But you are not obliged kung hindi mo kaya. Okay? And wag ho natin obligahin yung ating sarili at stress na mangungutang tayo para makapaghanda lamang, pagtataguan natin ng isang tao at sasama pang loob sa kanila. Let us be honest, no? Na ang dahilan kung bakit mayroong panahon na ganito ay kung saan ay mayroon pong Diyos na nag-offer ng kanyang sarili at maraming kaparaanan na tayo po ay makapagkaloob. Maliban po dyan sa sinasabi nating panahon, maliban sa sinasabi nating anong tawag dito, talento, the least is yung atin pong treasure. Alright? And alam nyo, we could not deny that every one of us are recipient of the blessings of God. Wala pong tao na hindi sinisikatan ng araw o nauulanan o
hindi ho dumidilim sa kanila o hindi ho lumiliwanag. Lahat ho tayo, kung titignan lang ho natin, I start praying and counting my blessing today. And naluluha po ako. Naluluha po ako na, lalo na, I do not feel na deserve ko ang mga bagay na ito. And yet, siyempre, factor na rin yung desisyon na pinili nating sumunod sa Kanya. At nakita ko natin na totoo yung sinabi ng Bible dun sa Thessalonians that the gifts and calling of God is no repentance. Nung sinisingil po ni Peter ang Panginoon na iniwanan niya ang lahat, sabi ng Panginoon, wala talagang nag-iwan ng kanyang nanay na nawalan siya ng nanay. Mayroon akong nanay sa Bulacan, si Nanay Krising. Sakali man magawi po ako dyan, hindi ako natatakot na magabihan kasi mayroon akong madadaanan na hindi lamang matutulugan, magpapakain, and anywhere in the world, you have mother, you have father. Dito sa church, kung nagawi ka dito, naalanganin ka, mayroon tayong guest house na fully furnished, mayroong hot shower, mayroong tulugan, mayroong aircon. At pagbaba mo ay mayroong kusina, makakapagbukas ka ng refrigerator, mayroong kang kakainin. Hindi tayo nawalan pag tayo naglingkod sa Panginoon. You see, although kabahagi ang mga sakripisyo at mga pagsubok ng buhay. When you start counting God's blessing just like David, as I will end in this particular verse in Psalms 116, verse 12 to 14, ang sabi niya ho doon, and even in 19, ang sabi niya, what shall I render unto the Lord for all His benefits toward me? With that question, sabi niya, he answered, I will take the cup. Look at verse 13. Or, in verse 13, sabi niya, I will take the cup of salvation and call upon the name of the Lord. Sabi niya sa verse 14, I will pay my vows unto the Lord now in the presence of His people. I will pay my vows, sabi niya sa verse 18, unto the Lord now in the presence of all His people, in the courts, sabi niya dito, of the Lord's house, in the midst of thee, O Jerusalem, praise ye the Lord. When he asked that question, what shall I render? Sabi niya, I will take the cup of salvation. Ano pa? Sabi niya, I will pay my vows. Ano pa? Sabi niya, sa Hebrews chapter 13, 15 to 16, sabi niya, by Him, therefore let us offer the sacrifice of praise to God continually. Alam nyo, when you start counting your blessing, maalis ka dun sa pag-iisip na, ano bang makukuha ko? Ano bang matatanggap ko? Magkakaroon ka ng kaisipan, ay ganun na pala ako pinagpala ng Panginoon. Ang dami na palang nandyan na wala pa sa ibang mga tao. And yet, sometimes, tendency ang hinahanap natin yung wala sa atin. Na kung minsan, inainggitan nga nila na mayroon tayo nito, na wala sila. Na tunay na pagpapala talaga. Okay? Kaya nga sabi niya ho doon, sa talata na ito, let us praise with sacrifice ang Diyos continually. That is the fruit of our lips. Sabi niya, giving thanks to His name. In verse 16, but to do good and to communicate, forget not, for with such sacrifice God is well pleased. Kaya ako po inanalangin na pagpalain ako ng Panginoon at kung ako'y pinagpapala niya, hindi ko lamang enjoy, kundi paano tayo din magiging pagpapala sa ibang mga tao. At nawa po, itong mga spirit na ito ay mapasa atin sa panahon ng ganitong ang mga tao ay nai-stress at nalulungkot. For what reason, I don't know. But as Christians, we have all the reason to rejoice. And the spirit of Mary is what we call, nakita ko natin, na siya po ay kagaya ni Joseph, nagkaroon ng tinatawag na observance, siya naman ay nag-obey, at ang mga wise men nagkaroon ng tinatawag na obeisance, at yung mga shepherds ay nagkaroon ng tinatawag na oral proclamation, and finally
ang naging dahilan ng lahat ay si Kristo, na kanyang inihandog ang kanyang sarili sa atin bilang sakripisyo upang ikaw at ako ay magkaroon ng kaligtasan. Maisip mo lang na si Kristo'y nasa puso mo dahil siya tinanggap mo. Presensya pa niya lang, sapat na. Amen? At knowing na mayroon siyang inihanda at sa buhay na ito, mayroon siyang mga pangako sa mga susunod sa kanya, that will make excited na expect na mas maganda po ang atin pong kinabukasan. Kaya sa mundong ito, mga kapatid, marami tayong kapag-apagan, ngunit kay Kristo ay mayroon tayong kapayapaan. So, thank you mga kapatid sa inyo pong pagtsatsaga at laban lang mga kapatid. Laban sa kanyang kalakasan. Laban para sa kanyang kapakanan. Laban para sa kaliligtas pa ng mga makasalanan. Gusto ko malaman nyo na mahal ko kayo at kung ano man ang pagkukulang ni Pastor, salamat din po sa inyong pangunawa at walang dahilan na tayo po ay huminto at nariyan ang Panginoon at lagi tayong tumingin sa Kanya na siyang ating saklulo sa panahon na tayo'y nangangailangan. Ang Diyos ang magpala po sa bawat isa po sa atin. Let me greet some. April, May, thank you for watching anak. At mayroon ako nakita mga ilang kapatid. Sister Mary Ann Menes, thank you for watching anak. Sister Jocelyn, salamat po sa panonood. At even si Edralyn na nasa Hawaii, thank you for watching anak. Ingat ka dyan. At si nanay ay masaya pa rin naglilingkod at mahaba-haba pa rin nagtitestimony. Sister Brendalyn, ito, gamit ko yung iyong baso. Masarap magkape. Alright, si Brother Felipe, nasa Japan. Thank you for watching. And ninong ko sa Umingan, si Brother Roy and Brother Roger. And then, siyempre, si Beth na nasa Canada. Thank you. At salamat sa patuloy niyong panalangin. Siyempre, si Ninang. Alright? So, ang Diyos po ang siya magpala sa bawat isa po sa atin. And thank you for your prayer para po kay Pastor. Bye.